Dali mo naman makalimot. Mayo 1. Oo, sa Cebu. Okay. Oo. Ba't ano meron sa Cebu? Di ba yung yung pagbibigay, yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas? Oo. Yung 20. Di ba, sabi nila, May 1 simula. Oo. Tapos May 2 rito sa Kadiwa Center. Oo. Yung May 2 hindi na po pwede kasi sakop na ng 10-day ban eh. Pero alam ko, sabi nila, pwede naman daw sa Kadiwa Center, pero yung sa part ng LGU, mukhang hindi talaga po pwede. Hindi pwede talaga dyan. Oo. Hindi pwede kahit saan. Ganoon? Kahit yung sa Kadiwa Center? Kahit yung sa Cebu. Ano ba naman? Alam mo kung bakit? Pinapunta ko pa naman si Erno sa Cebu. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pwede bang ihinto nyo muna yan? Nakiusap na siya. Ayun. Hintayin ng matapos ang May 12 bago magbenta ng murang bigas. Yun ang masakit na katotohanan. Hiniling po ni Chairman Garcia na itigil ang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Dahil nga sa umiiral na provision sa pamamahagi ng ayuda 10 araw bago ang eleksyon 2025. Kaya, nauna na kasi nilang ruling ng COMELEC dapat may 2, di ba? May 1 pa lang ngayon. Pero ang sabi nga natin, pagkatapos ng araw na ito, medyo tigil muna bukas. Pwede naman ituloy after ng May 12, kahit sa May 13 na lang uli sila magsimula ng murang bigas. Wala na yung sakate. Anin pa sakate. Kung patay ng kabayo. Hindi, ako naman, aanhin pa sakate kung tapos ng eleksyon. Oo nga, sa bagay. Di ba? Ang sabi niya, Jen, hindi naman po para ang COMELEC maging hadlang sa tulong sa ating kababayan. Hindi namin hinahadlangan yan. Tama naman. Kaya lang, ang sabi ng batas, hindi dapat nagagamit ang state resources para sa pamumulitika ng iba o para i-promote ang kandidatura ng iba. Dapat, ang ganito, nase-set aside ang politika para sa isang magandang programa. Ayun, may picture pa naman ng Pangulo. Ang ganda pa ng larawan ng Pangulo sa 20 pesos na bigas Ang mangyayari niyan, ngayon namigay na sila, nagbenta na sila, di ba? Bukas wala na. So hanggang ngayon talaga May 1 lang. Kasi nga, hindi na sakop na ng ban eh. Yung 10 days, Kung matatandaan nyo, di ba? Bago pa nga ito direktang sabihin ng COMELEC, napagtanto na natin dito nung isang araw Tama. na hindi talaga po pwede dahil may nauna ng resolution dito ang COMELEC. Kaya nga kahit mayroong konting himutok si Secretary Chu Laurel, di ba? Kasi mukhang napintasan ngayon kanilang bigas. Ang sinabi tuloy niya, baka ituloy na lamang yan after elections talaga. Doon na siya pumunta ngayon Dati kasi ang gusto talaga nila ay may pamigay yan bago ang araw ng eleksyon. Di ba? Yes. Yun nga po ang binabanggit natin. Sana ay hindi agad na gano'n, nag-announce ng ganitong mga statement na para bagang asang-asa tuloy ang ating mga kababayan, Nelson. Ayun nga, tapos napagtalunan pa, hindi ba? Nako, ngayon, sabi nga nung isa, bigla natin naalaala, paano natin gagawin yan kung wala po itong kinalaman, wala po itong banggit sa politika, kundi ito talaga anyay proyekto ng Pangulo. Nung anyang sinasabi, nagagalit kayo. At nung ito naman anya ipatutupad din, nagagalit na naman kayo. Ngayon hindi naman kami nagagalit. COMELEC na po pumipigil sa inyo. Paano ngayon ito? May patakaran Bawal na po talaga ng COMELEC. Ayun. Sabi niya, hindi ako alis dito kung gagawin ninyo. Matigas Ang may sabi niya, Nelson, ito pong si Governor Gwen Garcia ng... Sinuspinde. Cebu Provincial Government. Well, tumugon naman ng sabi ni Governor Gwen, hindi, magtatrabaho ako. Hindi ako alis dito sa Kapitolyo. Ba't ako sususpindihin? Sumagot naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, mukhang kinakailangan ni Governor Gwen ng due process. Tignan niya ang nangyari sa kanya. At alam mo ba, Nelson, nabuhayan si Governor Gwen sapagkat naniniwala daw po ang Pangulong Bongbong Marcos na dapat bigyan ng due process matapos na po itong suspindihin ng Office of the Ombudsman. Yan. Binigyang diin po mismo ng Pangulong Bongbong Marcos
ang kahalagahan na itaguyod ang alituntunin ng batas at ang due process ng bansa, lalo't ang suspensyon ay ginawa ilang linggo bago ang May 2025 elections. Oo nga. Di ba? Napakalapit na May mantakin mo nga ang isinilbi nung ngayon linggo lang ata di ba? Yung inilabas na suspension order ng ombudsman. At iginigiit pa po ng Pangulong Bongbong, mantakin mo Nelson ha, ang pangunahing tagapagtanggol ni Governor Gwen Garcia ngayon, ang mismong ang Pangulo. Ano ha? Oo. Iginiit po ng Pangulong Bongbong na si Governor Garcia ay nagsilbi sa Cebu Province na may strength and consistency. Nakita mo, para mamutawi yan sa bibig ng Pangulo. Strength and consistency. Kaya, iginigiit pa po niya, sabi niya sa statement ng Pangulo, until all legal questions surrounding this suspension are resolved, she deserves to be treated fairly and with the respect owed to her office. Nelson? Nung sabi ng ombudsman, pwede ba yun? Yun lang nga. Iurong na ombudsman yung suspension. Sapagkat ang pangunahing tagapagtanggol ni Governor Gwen ay ang Pangulo. Oo. Aywan ko lang kung sinabi ni Governor Martirez na, ni Ombudsman Martirez, nako, ang abogado pala ng Governor Gwen ay ang Pangulo. Sige, tanggalin yung suspension order. Akala ko, sige, tanggalin siya pwesto. Mukhang wala namang gayon, sapagkat ayon po sa Ombudsman, isinilbi kay Governor Garcia ang suspension order nito lamang pong Lunes Oo nga. April 28 o 14 na araw bago ang May 12 midterm elections. Si Garcia pala ngayon, Nelson, ay tumatakbo sa kanyang ikatlong termino bilang gobernador po ng Cebu. Last termer dapat. Yes! Naku po. At batay po, isa pala nagngangalang Moses Del Parine. Binigyan umano ni Garcia ng special permit ang Shalom Construction Incorporated noon pong May 14, 2024 kahit wala daw po itong Environmental Compliance Certificate o yun pong Certificate of Non-Coverage CNC mula po sa DNR o walang study consultation sa ibang ahensya ng gobyerno. Isa daw po ang Cebu, Nelson ha? Huwag niyong kalilimutan. Bakit mo nga naman, hindi mo nga naman masisisi ang Pangulo? Alam mo ba kung bakit? Bakit naman? Sapagkat ang Cebu Province ay meron pong bilang ng mga rehistradong botante ng 3.4 million. Ang laki naman pala. Kaya pala dyan ibebenta yung bigas na 20 pesos. Nga pala, no? Diyan ang roll out dapat Tapos sususpindihin nyo yung gobernador. Diba? At naalaala mo ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ng Luzon, sa pagtanaw niya ng malaking utang na loob sa Cebu. Diyan pa siya nanumpa. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi para sa kanyang pagtaya, yun ang nagpanalo sa kanya noon. Yung boto ng Cebu. Hindi lang Cebu City, kundi buong probinsya ng Cebu. Akala ko si Garciliano. Iba naman yun. Iba naman sa kanya. So yun po, ang binabanggit natin ngayon, Nelson. So ngayon, ang tanong dito, paano ngayon ito titimbangin? Diba? Ng ombudsman, sapagkat mismo yatang ang Pangulo, sabi nga natin, nagbibigay ng mga magagandang pahayag para kay governor. Tama yung tanong mo. Dahil pa sa sinabi ito, babawiin ba ng ombudsman? At saka ang ombudsman, independent body yan dyan. Yun nga. Hindi naman yan naka-under sa presidente. Hindi. Bagamat presidente pumipili yan, talagang ombudsman. Constitutional body yan. Ayan. At saka impeachable official yan. Pag binawi mo dyan, baka... Yes. Di ba? Minomonitor nila yung tatlong sangay ng gobyerno. Totoo? Ay, nako. So... abangan po natin. Kasi ang balita ko, si Governor Gwen ata mukhang magkakampo na sa Kapitolyo. Hindi na aalis? Hindi daw aalis kahit pag dumating yung mga tauhan ng ombudsman. Hindi niya ata iiwanan ng Kapitolyo. Kung sa bagay yan naman karaniwang eksena. Diba? Kapag kami sinususpindi ang ombudsman, tapos ayaw bumaba nung sinususpindi, karaniwang nagkakaroon ng ganyan, mga stand-off. Diba? Kaya gusto sana natin itanong, di ba, sabi natin, election, May 12, ano? Ay kung ang resulta ng election ba ay, nanalo ulit siya, under Aguinaldo Doctrine, applicable ba sa kanya yon? Hindi natin alam kay ombudsman. At saka sa part ng COMELEC. Pero parang may naulinig ako kanina na naitanong ata ito kay Chairman Garcia.
Meron atang bago na ang tinatawag naman nila Binay Doctrine. Oo. Yung nasusupersede na ata niya yung Aguinaldo Doctrine, Nelson. Kasi yun daw Aguinaldo Doctrine, 'di ba? Pagka nahalal ka sa isang bagong termino, para napapawalang sa ala na lahat nung reklamong ipinintang sa iyo sapagkat ikaw ay naihalal ng taong bayan. Pero doon daw sa administrative cases, meron binabanggit, hindi tayo abogado meron daw tinatawag na Binay Doctrine naman na hindi pala applicable yun. Binago na ng Supreme Court. Yun, tama. Yung mas nauna kasi yung Aguinaldo. Oo. Pero nung ginamit na ito ni Binay, ay hindi ata lumusot yun. Binay Jr. to Yung kay Junjun ba yan? Kay Junjun. Kay Junjun. 2015. Ayun, naging tama. final yung desisyon, April 2016. Ayun. Sabi ng Supreme Court, ay inconsistent ito sa principle that public office is a public trust. Ayun. And the constitutional mandate of accountability for public officers at all times. Yun na. Inabandon na ng Supreme Court yung doktrina na yun. Yung Aguinaldo Doctrine. At ngayon ang umiiral na yung Binay Rule. Ayun. Kaya lang, sabi naman, kinlarify naman, alam mo naman ng Korte Suprema, ito 2016, di ba? Oo. Noong 2020, sa kaso naman ni Madreo versus Byron, ang sabi ng Supreme Court, the Aguinaldo Doctrine can still be invoked in administrative cases involving re-election that occurred before April 12, 2016. For re-election on or after this date, the doctrine no longer apply. Ayun. So tama, hindi na nga pala pwede. Yung mga nauna, before the... So ngayon, ang mangyayari, kahit namahalal si Alwa, hindi umalis si Governor Gwen. Nagkaroon ng election May 12. Hindi niya magagamit yun. Ayun. So ano mangyayari? Isususpend pa rin siya? Dire-diretso pa yung suspension niya. So kahit manalo siyang gobernador ngayon, isuserve pa rin niya 6 months. Ganon. Oo. Kung pagbabatayan natin ito. Alam mo naman, yung mga abogado, may kanya-kanyang magtanong siguro tayo sa mga abogado ukol sa bagay. Di ba maganda yan, ha? At least test case. Kung ano ang magiging pagtanggap at pananaw ng COMELEC. Si Chuck yan, magkakaroon ng legal battle yan, Nelson, after elections. Yes. Di ba? Oo.